Kamusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayong araw ay susuriin natin ang tungkol sa mga dahon na lumalaban sa diabetes. Nagtutunaw ang taba sa tiyan at mabilis na naglilinis ng mga ugat. Naranasan mo na ba na kahit anong kainin mo o gaano ka man magsumikap, ang iyong blood sugar ay hindi nagiging stable? Ang iyong kolesterol ay patuloy na tumataas at ang matigas na taba sa tiyan ay ayaw umalis. Para sa milyon-milyong Pilipino na may diabetes, hindi lang ito nakakainis, kundi isang babala. Ang makaproblemang ito ay hindi normal na bahaging pagtanda. Maaring nangangahulugan ito na may kulang sa iyong katawan. Isang bagay na tumutulong kontrolin ang blood sugar, linisin ang mga ugat, at sunugin ang taba ng natural. Ang magandang balita, hindi ito isa pang mamahaling gamot o mapanganib na treatment. Itinatago ngang kalikasan ang sagot sa isang bagay na napakasimple na maari mong hindi mapansin. Isang dahon na ipinapakita ng agham na maaring labanan ang diabetes, magpababa ng masamang kolesterol, at targetin ang taba sa tiyan ng sabay-sabay. Sa video na ito, matutuklasan mo ang ilang makapangyarihang dahon na nagtutulungan tulad ng isang kalasag, nagbabalanse ng blood sugar, nagpapababa ng blood pressure, nagpapalma ng pamamaga, at nagpapalakas ng metabolismo. At sa pinakadulo, ilalabas ko ang isang dahon na higit sa lahat. Bago tayo magsimula, sabihin sa comments, gumamit ka na ba ang madahon o herbs para sa iyong kalusugan? Anong magumana para sa iyo? Ang iyong kwento ay maaring magbigay inspirasyon sa iba ngayon. Dahon 15, peppermint. Ngayon, pag-usapan natin ang isang dahon na maaring nasa iyong kusina na, ngunit mas makapangyarihan kaysa sa inaakalang karamihan, ang peppermint. Kilala mo ito sa sariwang amoy o pampakalmang tsaa. Ngunit para sa mga Pilipinong may diabetes o nahihirapan sa cholesterol, ang peppermint ay maring isang tahimik na bayani. Bakit napaka-espesyal ngang peppermint? Dahil ito ay gumagana sa maraming paraan. Sinusuportahan ang iyong metabolismo, pinapabuti ang panunaw, nagbabalanse ng blood sugar, at pinoprotektahan pa ang iyong puso. Lahat na ito ay mga bahagi na humihina kapag ang diabetes, taba sa tiyan, o mataas na cholesterol ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang peppermint ay may natural na compounds na nagpapasigla sa digestive enzymes na tumutulong sa iyong katawan na mas epektibong tunawin ang mga taba at mas mahusay na sumipsip ng nutrients. Nangangahulugan ito nga mas kaunting taba na nakaimba sa iyong tiyan at mas maraming enerhiya na magagamit para sa iyong mga selula. Tumutulong din ito na i-regulate ang blood sugar sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity at pagbabawas ng biglaang pagtaas o pagbaba. Bukod pa rito, sinusuportahan ng peppermint ang malusok na kolesterol sa pamamagitan ng pagpapababa ng LDL, ang masamang uri, at pagpapataas ng HDL, ang mabuting uri na nagpoprotekta sa iyong mga ugat. Ang banayad nitong diuretic effect ay makakatulong din na mabawasan ang bloating at fluid retention na magpapagaan sa iyong pakiramdam at hindi masyadong antukin. Isipin ang pagsipsip ng isang mainit na tasa ng peppermint tea sa gabi. Hindi lang para sa nakaka-relax na lasa, kundi para malaman na ang bawat sipsip ay tahimik na tumutulong sa iyong katawan na labanan ang maugat na sanhi ng diabetes, labis na taba, at mga problema sa kolesterol. Ito ay simple, abot kaya, at isang bagay na maari mong simulan ngayon nang hindi binabago ang iyong buhay. Ang pinakamagandang bahagi, kapag pinagsama mo ang peppermint sa iba pang makapangyarihang dahon sa listahang ito, ang kanilang mabenepisyo ay hindi lang nagdaragdag, nagmumultiply pa, na lumilikang isang natural na kalasag para sa iyong metabolismo, iyong puso at iyong blood sugar control. At sa pagbanggit ng makapangyarihang kombinasyon, ang susunod na dahon sa ating listahan ay ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na gamot
At sa wakas ay naabot ng modernong agham ang mga hindi kapanipaniwalang epekto nito. Dahon 14, sage. Ngayon, lumipat tayo sa isa pang dahon na pinahahalagahan sa libu-libong taon, ang sage. Maaring isipin mo ito bilang isang halamang gamot sa kusina para sa lasa, ngunit para sa mga Pilipinong may diabetes o lumalaban sa matigas na taba sa tiyan at kolesterol, ang sage ay maaring maging tunay na game changer. Bakit? Dahil ang sage ay gumagana sa loop ng iyong katawan, nilalabanan ang mismong problema na kadalasang nagpaparamdam sa iyo na naninigas, hindi stable na blood sugar, mabagal na metabolismo, at nakatagong pamamaga. Naglalaman itong natural na compounds na may makapangyarihang anti-inflammatory effects na tumutulong mabawasan ang insulin resistance at gawing mas mahusay na tumugon ang iyong mga selula sa insulin. Nangangahulugan ito na ang iyong blood sugar ay nananatiling mas balanse ng walang mapanganib na pagtaas at pagbaba na nagpapababa ng iyong enerhiya. Sinusuportahan din ng sage ang iyong kalusugan sa puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng LDL, ang masamang cholesterol, habang nagpapataas ng HDL, ang mabuting uri na nagpapanatiling malinis at flexible ng iyong maugat, binababa ang panganib ng atake sa puso at stroke. Bukod pa rito, tumutulong ito sa iyong katawan na tunawin ang mataba ng mas epektibo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng bile, na lalong epektibo laban sa malalim at mapanganib na visceral fat sa paligid na iyong mga organo. Tumutulong din ang sage na kontrolin ang appetite hormones na ginagawang mas madali upang maiwasan ang sobrang pagkain ng hindi nakakaramdam ng pagkukulang. Isipin ang pagdarakdak ng simpleng sageti sa iyong routine sa gabi o pagwiwisik nito sa iyong nga pagkain. Alam na tahimik itong gumagana upang protektahan ang iyong puso, balansehin ang iyong blood sugar, at tulungan ang iyong bawang na lumiit. At ang pinakamagandang bahagi, ang sage ay madaling hanapin sa Pilipinas, abot kaya, at maaring gamitin sa mga taa, infusions, o bilang pampalasa sa iyong mga paboritong pagkain. Kapag ipinares sa iba pang makapangyarihang dahon, lalong lumalaki ang mga benepisyo nito na lumilikha ng isang proteksyon na kalasak para sa iyong metabolismo at iyong puso. Sa pagbanggit ng kapangyarihan na nagpoprotekta sa puso, ang susunod na dahon sa ating listahan ay may kamangha-manghang kakayahan na linisin ang iyong mga ugat habang pinapanatili ang iyong blood sugar. Dahon 13, Holy Basil. Lumipat tayo sa isang dahon na lubos na iginagalang sa tradisyonal na gamot at sinusuportahan na ngayon ng modernong agam, ang Holy Basil. Kilala mo ito bilang isang mabangong halamang gamot para sa pagluluto, ngunit para sa mga Pilipinong nahihirapan sa diabetes, mataas na cholesterol o matigas na taba sa tiyan, ito ay maring higit pa. Bakit? Dahil ang Holy Basil ay puno ng bioactive compounds at antioxidants na gumagana sa mga ugat na sanhi ng mga problema sa metabolic. Tumutulong ito na i-regulate ang blood sugar sa pamamagitan ng pagbabawas ng mapanganib na insulin spikes at pagpapabuti kung paano ginagamit ng iyong mga selula ang glucose. Nangangahulugan ito ng mas matatak na enerhiya sa buong araw at mas kaunti sa nakakapagod na pagtaas at pagbaba. Nilalabanan din nito ang pamamaga, isa sa mga nakatagong dahilan ng labis na katabaan, insulin resistance, at sakit sa puso na nagbibigay sa iyong katawan ng pagkakataong gumaling mula sa lupalabas. Sinusuportahan ng Holy Basil ang kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng LDL cholesterol, ang masamang uri, habang pinoprotektahan ang mga ugat mula sa pinsala. Ang banayad nitong diuretic effect ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga, alisin ang labis na likido, at ay flush out ang mga toxin na magpapagaan sa iyong pakiramdam at hindi masyadong bloated. Bukod pa rito,
aktibo nito ang ma-enzyme na nagsusunog ng taba na nagpapabilis ng pagbaba ng timbang lalo na sa paligid ng tiyan. Isipin ang pagdaragda ng sariwang holy basil leaves sa iyong salad, paghahalo nga ito sa isang mainit na pasta dish, o pagtitimplang ito sa isang nakapapawing tsaa. Simpleng hakbang na nagdudulot ng malalaking pagbabago. Ang kagandahan ng holy basil ay hindi lang ito epektibo, kundi madali ring isama sa pang-araw-araw na pagkain na ginagawa itong isang praktikal na kasangga para sa pangmatagalang kalusugan. At kapag pinasama sa iba pang mga dahon sa listahang ito, lalong lumalakas ang mga benepisyo nito. Ngayon, maganda ka dahil ang susunod na dahon sa ating paglalakbay ay may reputasyon sa paglilinis ng isip at paglilinis ng katawan sa mga paraan na maring hindi mo inaasahan. Dahon 12. Oregano. Ngayon, pag-usapan natin ang isang dahon na marahil ay ginamit mo na sa iyong kusina nang hindi mo alam kung gaano ito kalakas. Oregano. Karamihan sa mga tao ay kilala ito sa matapang na lasa nito sa pasta, sauces o salads. Ngunit pagdating sa diabetes, kolesterol at matigas na taba sa tiyan, ang oregano ay maring maging isang nakakagulat na kaalyado. Bakit? Dahil puno ito ngang antioxidants at natural na compounds na lumalaban sa oxidative stress at chronic inflammation, dalawang tahimik na proseso na pumipinsala sa mga selula, nakakagambala sa paggana ng insulin at nag-ambag sa pag-imba ng taba. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity, tinutulungan ng oregano ang iyong katawan na mas epektibong gamitin ang asukal. Pinapanatiling matatag ang antas ng glucose sa dugo at binabawasan ang panganib ng mapanganib na pagtaas. Gumagana din ito upang pababain ang LDL, ang masamang cholesterol, habang pinoprotektahan ang iyong mga ugat mula sa pagbuo at paninigas na malalaking panganib para sa sakit sa puso. Bukod pa rito, pinasisigla ng oregano ang ma-enzyme na nagsusunog ng taba at sinusuportahan ang malusok na panunaw na tumutulong sa iyong katawan na tunawin at gamitin ang mataba sa halip na iimba ang maito. Ang banayad nitong diuretic effect ay maaring makapagpagaan ng pamamaga at fluid retention na magpapagaan sa iyong pakiramdam at mas masigla. Isipin ang pagdaragdag ng kaunting oregano sa iyong sopas, salads o inihaw na gulay. Hindi lang para sa lasa, kundi para malaman na binibigyan mo ang iyong katawan ng tulong sa pakikipaglaban sa diabetes, kolesterol at taba sa tiyan. Ito ay isang maliit na hakbang na maaaring magdulot ng tunay na pagbabago sa paglipas ng panahon. At kapag ang kapangyarihan ng oregano ay pinagsama sa iba pang nakapagpapagaling na dahon, mas malaki pa ang epekto na lumiliha ang isang sistema ng depensa na gumagana sa lahat ng oras. Susunod, titingnan natin ang isang dahon na may natatanging aroma na hindi lang nagbabago ng iyong manapakain, kundi sinusuportahan din ang iyong kalusugan sa mga paraan na maaring sorpresahin ka. Dahon 11. Parsley. Ngayon, lumipat tayo sa isang dahon na kadalasang nakikita bilang palamuti lang sa gilid na iyong plato, ngunit sa katotohanan, ito ay isang tahimik na powerhouse para sa iyong kalusugan. Ang parsley, karamihan sa mga tao ay hindi iniisip ito ng dalawang beses. Gayunpaman, ang simpleng berdeng dahon na ito ay maring maglaro ng malaking papel sa pagsuporta sa iyong blood sugar, puso, at maging sa iyong bewang. Bakit? Dahil ang parsley ay gumagana sa maraming antas na pinakamahalaga kapag ikaw ay nakikipaglaban sa diabetes, mataas na cholesterol o matigas na taba sa tiyan. Ang natural nitong diuretic action ay tumutulong sa iyong katawan na alisin ang labis na likido at toxins, binabawasan ang pamamaga at pinapagaan ang strain sa iyong mga bato at puso. Ang parsley ay puno ng bioactive compounds na nagpapabuti ng insulin sensitivity na tumutulong sa iyong mga selula na sumipsip ng glucose ng mas epektibo, kaya nananatiling matatag ang iyong blood sugar.
Tumutulong din ito na pababain ang LDL, ang masamang kolesterol, habang pinapanatiling mas malusog at flexible ang iyong mga ugat, pinabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Bukod pa rito, ang parsley ay mayaman sa bitamina A, C at K, kasama ang mineral tulad ng potassium na nagpapalakas ng iyong immune system, nagpapabuti ng sirkulasyon, at sumusuporta sa mas mabilis na metabolismo, susi para sa pagsunog ng taba. Isipin ang paghahalong sariwang parsley sa isang morning juice, pagwiwisik nito sa isang sariwang salad o pagtitimpla nito sa isang nakapapawing tisa. Simpleng pagbabago na nakdudulot ng tunay na benepisyo sa kalusugan. At ang kagandahan ng parsley ay hindi ito mahal, madaling hanapin sa Pilipinas, at madaling isama sa pang-araw-araw na pagkain ng walang abala. Kapag pinagsama sa iba pang makapangyarihang dahon, ang mga epekto nito ay nagmumultiply na lumilihang mas malakas na depensa para sa iyong katawan. Sa pagbanggit ng makapangyarihang depensa, ang susunod na dahon na susuriin natin ay ginamit sa loop ng maraming siglo sa tradisyonal na gamot at ngayon ay nakakakuha ng atensyon mula sa modernong agam para sa kapansin-pansin nitong epekto sa blood sugar at cholesterol. Dahon 10. Lemon balm. Ngayon, tingnan natin ang isang banayad ngunit makapangyarihang dahon na pinupuntahan ng maraming tao para sa pagpapahinga, ang lemon balm. Kilala mo ito sa nakapapawing amoy o sa papel nito sa pagpapatahimik ng sa. Ngunit ang mga benepisyo nito ay higit pa sa pagtulong sa iyo na mag-relax. Bakit? Dahil ang stress ay isa sa mga tahimik na dahilan ng diabetes, taba sa tiyan, at mga problema sa puso. Kapag tumataas ang antas ng stress, tumataas din ang cortisol, isang hormon na naugnay sa pag-imba ng taba, lalo na sa paligid ng tiyan. Ang lemon balm ay tumutulong na pababain ang cortisol, na nagpapahintulot sa iyong katawan na mag-imba ng mas kaunting taba at mas epektibong gumamit ng enerhiya. Ngunit simula pa lang iyon, pinapabuting dahon na ito ang insulin sensitivity, na tumutulong sa iyong selula na mas mahusay na sumipsip ng glucose at panatilihing matatag ang iyong blood sugar. Binabawasan din nito ang pamamaga na malapit na naunay sa pagtaas ng timbang, pagbuo ng cholesterol, at pinsala sa ugat. Sinusuportahan ng lemon balm ang kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng presyon ng dugo, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagprotekta sa mga ugat mula sa pagtigas, pinababa ang panganib ng sakit sa puso. Gumagana pa ito sa panunaw, nagpapagaan ng discomfort, at tumutulong sa iyong katawan na mas epektibong iproseso ang taba habang binabawasan ang LDL, ang masamang cholesterol na maaring bumara sa mga ugat. Isipin ang pagsipsip ng isang baso ng lemon balm tea o pagdaragdag nito sa iyong tubig sa isang mainit na araw. Hindi lang para sa nakakapreskong lasa, kundi para malaman na pinapakalma mo ang iyong isip habang pinoprotektahan ang iyong puso, binabalansa ang iyong blood sugar at sinusuportahan ang iyong bewang. Ito ay isang maliit na ugali na may malalaking gantimpala. At kapag pinasama sa iba pang makapangyarihang dahon na tinalakay natin, ang mga benepisyo nito ay pinalalakas na lumilihang mas malakas na kalasag para sa iyong kalusugan. Sa pagbanggit ng mga kalasag, ang susunod na dahon sa ating listahan ay isang natural na tagapagtanggol laban sa oxidative stress at punong compounds na maring magpabago ng iyong metabolic health mula sa lupalabas. Dahon 9. Mint. Ngayon, lumipat tayo sa isang dahon na parehong nakakapresko at nakapagpapagaling ng malalim, ang mint. Karamihan sa mga tao ay iniisip lang ito bilang palamuti o lasa sa bubblegum at inumin, ngunit ang mint ay maring gumawa ng higit pa para sa iyong kalusugan kaysa sa iyong inaakala. Bakit? Dahil gumagana ito sa ilang paraan na direktang tumatarget sa mga problema na kinakaharap ng maraming Pilipino na may diabetes, mataas na kolesterol o matigas na taba sa tiyan araw-araw.
Tinutulungan ng min ang iyong katawan na tunawin ang pagkain ng mas epektibo sa pamamagitan ng pagpapasigla natural na digestive enzymes na nagtutunaw ng mataba bago sila manirahan sa iyong bawang. Nangangahulugan ito ngang mas kaunting pagbuo ng taba, mas mahusay na pagsipsip ng nutrients at mas maraming enerhiya para sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang banayad nitong diuretic effect ay binabawasan ang fluid retention at bloating na nagpapagaan sa iyong pakiramdam at mas comfortable. Sinusuportahan din ng min ang malusog na kontrol sa blood sugar sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity at pagtulong upang maiwasan ang mga pagtaas at pagbaba na maring mag-iwan sa iyo na pagod at nakaka-crave ng matamis. Para sa iyong puso, pinabababa nito ang LDL, ang masamang cholesterol, habang pinapanatiling mas malusog ang iyong mga ugat at malakas ang iyong sirkulasyon. Isipin ang pagsipsip ng isang baso ng sariwang minteya sa isang mainit na hapon. O pagdaragdag ng tinatat namin sa isang sariwang salad, hindi lang para sa lasa, kundi para malaman na ang bawat serving ay tahimik na tumutulong sa iyong katawan na labanan ang diabetes, kolesterol, at taba sa tiyan ng sabay-sabay. Madali itong gamitin, abot kaya, at maaring maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na routine ng walang pagsisikap. At kapa ipinares sa iba pang nakapapagaling na dahon na tinalakay natin, lalong lumalakas ang mabenepisyo nito. Susunod, titignan natin ang isang dahon na ipinagdiriwang sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na gamot para sa kapansin-pansin nitong kakayahan na linisin ang katawan at suportahan ang malusog na metabolismo mula sa loob palabas. Dahon 8. Basil. Ngayon, pag-usapan natin ang isang dahon na kinagigiliwan ng marami sa atin sa ating mga kusina, ngunit kadalasang hindi natin pinapansin ang kapangyarihan nitong makapagbagaling, ang basil. Kilala sa mabangong aroma at masarap na lasa nito, ang basil ay higit pa sa isang masarap na halamang gamot. Bakit? Dahil ang bioactive compounds nito ay tumagos ng malalim sa mga ugat na sanhi ng maproblema tulad ng hindi stable na blood sugar, matigas na taba sa tiyan, at mataas na cholesterol. Tumutulong ang basil na i-regulate ang antas ng glucose at pagbutihin ang insulin sensitivity na nagpapahintulot sa iyong mga selula na mas epektibong gumamit ng asukal at panatilihing matatag ang iyong enerhiya sa buong araw. Nilalabanan din nito ang pamamaga na kadalasang nakatagong spark sa likod ng labis na katabaan diabetes at sakit sa puso. Para sa iyong puso, pinabababa ng basil ang LDL, ang masamang kolesterol, habang nagpapataas ng HDL, ang mabuting urina nagpapanatiling malinis at flexible ng iyong maugat, binabawasan ang panganib sa cardiovascular. Ngunit hindi lang doon natatapos ang mga benepisyo ng basil. Bilang isang natural na adaptogen, tumutulong ito na balansehin ang stress hormones tulad ng cortisol na nangangahulugang mas kaunting taba na nakaimba sa paligid ng tiyan. Pinapabuti din nito ang panunaw, nagpapagaan ng bloating, at ginagawang mas magaan ang iyong mapakain sa iyong sistema. Isipin ang paghahalong sariwang basil leaf sa iyong salad, paghahalong nga ito sa isang sarsa o pagtitimplang maito sa isang nakapapawing tisaa, hindi lang para tamasahin ang kanilang lasa, kundi para bigyan din ang iyong katawan ng natural na tulong sa pakikipaglaban sa diabetes, kolesterol at taba sa tiyan. At kapag pinagsama mo ang basil sa iba pang makapangyarihang dahon, ang mga benepisyo ay nagmumultiply na lumilikha ng mas malakas na kalasag para sa iyong pangkalahatang kalusugan. Sa pagbanggit ng mga multiplying benefits, ang susunod na dahon sa ating listahan ay nagdudulot ng nakakapreskong twist at isang nakakagulat na kakayahan na palamigin ang pamamaga habang sinusuportahan ang malusog na blood sugar. Bago tayo makpatuloy, nais kong makla ng sandali sa iyo. Ang pamumuhay na may diabetes,
mataas na kolesterol, o patuloy na pagkapagod ay maring maging mabigat. Ngunit hindi ka nag-isa sa landas na ito. Kung ang alinman sa mga dahon na ito ay nagpapaalala sa iyong sariling paglalakbay o ngang isang bagay na napagdaanan ng iyong mamagulang o mahal sa buhay, gusto kong ibahagi mo ito sa ibaba. Maaring magsulat ka ang isang salita na naglalarawan kung ano ang nararamdaman mo ngayon o mag-iwan ng isang maliit na puso upang malaman ko na nandito ka. Sama-sama, mari tayong lumikha ng isang espasyo kung saan ang bawat kwento, bawat pakikibaka, at bawat maliit na tagumpay ay naririnig. At kung nahahanap kang banayad na paraan upang masimula ngayon, ibinahagi ko ang ilan sa aking mapaboritong natural na produkto sa kalusugan sa description. Tingnan mo. Mari silang maging unang hakbang sa iyong landas sa pagaling. Tahonsu, dandelion. Ngayon, lumipat tayo sa isang dahon na nakikitang maraming tao bilang isang matigas na damo lang sa kanilang hardin, ngunit sa katotohanan, ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang manggagamot ng kalikasan, ang dandelion. Ang paya na halaman na ito ay ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na gamot at kinukumpirma na ngayon ng modernong pananaliksik kung ano ang matagal ng alam ngang manggagamot. Bakit napaka-espesyal ngang dandelion? Dahil gumagana ito sa dalawa sa mga pinakamahalagang sistemang katawan para sa paglaban sa diabetes, kolesterol, at taba sa tiyan, ang atay at ang metabolismo. Ang natural nitong detoxifying power ay naglilinis kang atay, tinutulungan itong mas epektibong tunawin ang mataba at pigilan ang pagbuong ng maito sa iyong midsection. Ang banayad na diuretic effect ng dandelion ay tumutulong din sa iyong katawan na alisin ang labis na likido at toxins, nagpapagaan ng pamamaga at nagpapagaan ng pasanin sa iyong puso at bato. Ngunit hindi lang doon natatapos ang mga benepisyo. Tumutulong ang dandelion na i-regulate ang blood sugar sa pamamagitan ng pagpapabuti kung paano ipinoproseso ng iyong katawan ang glucose, binabawasan ang pagtaas at pagbaba na maaring mag-iwan sa iyo na pagod. Pinabababa din nito ang LDL cholesterol, ang uri na bumara sa mga ugat habang nilalabanan ang pamamaga sa buong katawan, pinapabuti ang metabolismo at kalusugan cardiovascular. Isipin ang pagsisimula ni iyong araw sa isang mainit na tasa ng dandelion tea o paghahalo nito sa isang nakakapreskong juice. Alam na ang bawat sip-sip ay hindi lang naglilinis na iyong katawan kundi nagpapalakas din na iyong puso, nagpapatatak ng iyong blood sugar, at sumusuporta sa malusok na pagbaba ng timbang. Ito ay simple, natural, at nakakagulat na epektibo. At kapag ipinares sa iba pang makapangyarihang dahon, mas nagiging malaki ang epekto nito. Sa pagbanggit ng mga dahon na may sinaunang pinagmulan at modernong suporta sa agham, ang susunod sa ating listahan ay pinahahalagahan para sa masarap na lasa at kapansin-pansin nitong kakayahan na protektahan ang iyong puso habang nagpapalakas ng iyong enerhiya. Dahon 6. Rosemary. Ngayon, lumipat tayo sa isang dahon na may amoy pine na marahil ay ginamit mo na sa inihaw na manok o patatas. Ang rosemary, masarap. Ngunit para sa mga Pilipinong may diabetes, mataas na cholesterol o matigas na taba sa tiyan, ang dahon na ito ay tahimik na makakagawang higit pa sa pagpapalasa ng iyong pagkain. Narito kung bakit mahalaga ang rosemary. Ang chronic inflammation at oxidative stress ay nagpapahirap sa paggana ng insulin, nagpapabagal ng iyong metabolismo, at nagpapatigas ng iyong mga ugat. Ang natural na compounds ng rosemary ay tumutulong na pakalmahin ang pamamaga na iyon at suportahan ang mas malusok na blood sugar at pagana ng puso upang muling magawa ng iyong katawan ang trabaho nito. Sinusuportahan ng rosemary ang mas matatag na glucose sa pamamagitan ng pagpapabuti kung paano ginagamit ng iyong mga selula ang insulin na tumutulong na maiwasan ang mga nakakapagod na pagtaas at pagbaba ng enerhiya. Maaari nitong pababain ang LDL,
ang masamang kolesterol, habang pinoprotektahan ang daluyan ng dugo. At nagtatagiyod ito ngang mas mahusay na sirkulasyon upang makuha ngang iyong mga kalamnan at organo ang kailangan nila. Ang banayad nitong diuretic effect ay binabawasan ang pamamaga at pagpapanatili ang tubig na nakpapagaan sa iyong pakiramdam. Ginagising din ngang rosemary ang metabolismo at mga pathways ng pagsunog ng taba, lalo na kapag ang iyong mga pagkain ay mayaman. At sinusuportahan nito ang paglilinis ng atay, kaya ang mga taba ay ipinoproseso sa halip na iimbak sa iyong tiyan, madali itong gamitin. Magtimpla ngang simpleng rosemary tea pagkatapos kumain. Magdagdag sariwang sprig sa inihaw na gulay. Maghalong isang pakurot ng pinatuyong rosemary sa olive oil para sa salad. O idagdag ito sa isda at lean meats. Ang isang praktikal na panimulang punto ay 1,2 kutsarita sariwa o 1,2 kutsarita pinatuyo araw-araw na may pagkain. Kung umiinom kang gamot para sa diabetes o presyon ng dugo o buntis ka, kumonsulta muna sa iyong doktor. Isipin mo ito, naglabas kang tray mula sa oven. Ang mainit na amoy ng rosemary ay pumuno sa iyong kusina at sa unang pagkakataon sa ilang sandali, nakakaramdam kang pag-asa. Ang maliliit at matatak na aksyon tulad nito ay maaring mabawasan ang ingay sa iyong katawan. Mas kaunting pamamaga, mas kalmado ang asukal, mas mahusay na enerhiya. Hindi mo hinahabol ang pagiging perpekto. Gumagawa kang ritmo na mapakakatiwalaan ngang iyong katawan. Ang tunay na magic ay lumalabas kapag ang rosemary ay nakikipagtulungan sa iba pang mga dahon sa video na ito. Ang kapangyarihan nitong antioxidant ay nagpapalakas ngang kanilang mga epekto na lumilihang isang kalasag para sa iyong metabolismo at puso. Maraming tao ang nagsisimulang mapansin ang mas magaan na panunaw at mas matatag na enerhiya sa loob ng ilang araw at mas malalim na pagbabago sa paglipas ng mga linggo. At kung gusto mo ang magagawa ang rosemary, hintayin mo ang susunod na dahon. Kilala sa nakapapawing amoy at isang nakakagulat na kakayahan na palamigin ang pamamaga habang sinusuportahan ang malusok na kontrol sa blood sugar. Daon 5. Avocado leaf. Ngayon, suriin natin ang isang dahon na nakmumula sa prutas na marahil ay gusto mo na, ang avocado. Habang ang creamy green flesh ang nakakakuha ng pinakamaraming atensyon, ang mismong dahon ay isang nakatagong kayamanan para sa sinumang nakikipaglaban sa diabetes, mataas na kolesterol o matigas na taba sa tiyan. Bakit? Dahil ang mga dahon ng avocado ay naglalaman ng matapang na anti-inflammatory compounds na higit pa sa pagpapagaan ng sintomas, gumagana sa ugat ng maraming problema sa kalusugan. Una, tukuyin kung ano talaga ang pagpapagaan ng sintomas, gumagana sa ugat ng maraming problema sa kalusugan. Ang chronic inflammation ay isang tahimik na puwersa na pumipinsala sa mga daluyan ng dugo, nakakagambala sa paggana ng insulin at nagtataguyod ng pagbuo ng taba, lalo na sa atay at sa paligid ng tiyan. Tumutulong ang madahon ng avocado na pakalmahin ang pamamaga na ito, pagbutihin ang insulin sensitivity, at i-regulate ang blood sugar upang manatiling matatag ang iyong enerhiya. Nilalabanan din nila ang pagbuo ng taba sa atay, isang mahalagang hakbang tungo sa malusok na pagbabangang timbang at mas mahusay na metabolic health. Para sa iyong puso, pinabababa ng dahon na ito ang LDL, ang masamang cholesterol, habang nagpapataas ng HDL, ang mabuting cholesterol na nagpapanatiling malinis at flexible ng maugat. Ang banayad nilang diuretic effect ay tumutulong na mabawasan ang pamamaga, mapagaan ang fluid retention, at pababain ang presyon ng dugo, pinapagaan ang pasanin sa iyong puso at bato. Isipin ang pagsipsip ng isang mainit na avocado leaf tea o pagdaragdag nito sa isang nakapapawing herbal blend, alam na ang bawat tasa ay tahimik na nagpoprotekta sa iyong atay, sumusuporta sa iyong puso,
at tinutulungan ang iyong katawan na mas epektibong sunugin ang taba. Hindi ito mabilisang lunas. Ito ay isang matatag, natural na paraan upang ibalik ang iyong katawan sa balanse. At kapag pinagsama sa iba pang makapangyarihang dahon sa listahang ito, ang mga dahon ng avocado ay nagiging bahagi ng isang nakapagpapagaling na pangkat na gumagana mula sa lupalabas. Sa pagbanggit ng pagtutulungan, ang susunod na dahon na tatalakayin natin ay may mahabang kasaysayan sa tradisyonal na gamot at pinapatunayan na ngayon na isang malakas na kaalyado para sa panunaw, sirkulasyon at malusog na blood sugar. Dahon 4, mango leaf. Ngayon, pag-usapan natin ang isang dahon na nagmumula sa prutas na mahal ng buong mundo, ang mangga. Karamihan sa mga tao ay ini. Isip lang ang matamis at makatas nitong laman, ngunit ang dahon ng puno ng bangga ay isang nakatagong hiyas pagdating sa paglaban sa diabetes, kolesterol at taba sa tiyan. Bakit? Dahil ang mga dahon ng mangga ay puno ng antioxidants at bioactive compounds na direktang gumagana sa iyong metabolismo at cardiovascular system. Tumutulong sila na i-regulate ang blood sugar sa pamamagitan ng pagpapabuti kung paano ginagamit ng iyong katawan ang insulin na pumipigil sa mapanganib na pagtaas at pagbaba. Kasabay nito, aktibo nila ang ma-enzyme na nagsusunong ng taba na ginagawang mas madali para sa iyong katawan na gumamit ng nakaimba na. Salamat sa panonood at kung kapakipakinabang sa iyo ang video na ito, mangyaring makomento at ipaalam sa akin nais ko ang iyong kalusugan.